Anytime. Ako ay malugod at maalab na bumabati sa inyong asembleya tungkol sa pagbabangon ng bagong Pilipino o Rising of the New Filipino. Ang tema ng inyong pagpupulong ay napapanahon sapagkat ayon dito sa inyong statement ay titingnan ninyo ang roots ng inyong pagka-Pilipino at kumbaga sa rose, halamang rose ay titingnan ninyo ang stem ng inyong kilusan at tuloy titingnan din ninyo ang petals ng rose na yan. Ako ay natutuwa na ganyan ang inyong tema. Ngunit bilang isang suggestion, mayroon akong mungkahi na ituloy-tuloy na ninyo ang pagkilos ninyo tungo sa flowering or bearing of the fruits ng inyong halaman na makakamit lang natin bilang mga Pilipino ang flowering and fruitfulness ng kilusan ninyong ito kapag tayo ay sama-sama na nagtagumpay sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino laban sa feudalismo, sa pasismo at sa imperialismo. Ayon ang aking mungkahi tungkol sa natatangi na tema na napili ninyo. Ang pangalawa na gusto nating maipaabot sa inyo ay ang aking kasiyahan na kayo pala bilang mga Filipino-Americans ay mayroong matindi at natatanging concern sa kapakanan at kinabukasan ng mga Pilipino dito sa ating bansa at sa alinmang bahagi ng mundo, higit sa lahat ng mga Pilipino-Americans dyan sa Estados Unidos. Ang aking concern nito ay nandoon sa ating kalayaan o freedom of all the Filipinos, and for myself, freedom from imprisonment. And for that matter, for our country, freedom from foreign domination and control. I am charged with rebellion on 3 counts, plus sedition and possibly for murder, as what is happening now against Casatur Ocampo, Rafael Mariano, Teddy Casino, Lisa Masa, and Joel Virador, and especially against Casatur Ocampo, who is now wanted, and he is allegedly tagged by the enemies of the people in the administration that he is a fugitive of justice. Because of the charges of murders on top or in connection with the case of
rebellion. Ako ay nakukulong ng walang arrest warrant, walang due process of law, and investigation, ang investigation at ang prosecution. At walang ano pamang batayang legal para ako'y ikulong. Dagdag pa, ako'y mayroong immunity, dapat immunity from arrest bilang isang mambabatas. Pero ang lahat ng ito ay ginawang basahan lamang ng Department of Justice sa Pilipinas. At ang international community, particularly ang Amnesty International, ang Interparliamentary Union, at ang mismong United Nations sa ilalim ng Committee on Human Rights ay nagpasya na at dinagdagan pa ito ng committee report ng Special Rapporteur on Extrajudicial Killings na nagpasya na ang lahat ng mga violations of human rights dito sa ating bayan sa Pilipinas ay may kinalaman si Ginang Gloria Macapagal Arroyo sa mga paglabag nito. At ang paglapastangan at ang mismong Estados Unidos, ang US, ay nakialam na sa kasong ito, sa mga kasong ito, sa ilalim ni Senator Barbara Boxer ng Senate Subcommittee on Human Rights and East Asia and Pacific Affairs, na ngayon ay pumasok sa usaping ito at nagkakaroon ng investigation para malutas ang extrajudicial killing nito na massively in violation of human, civil, and political rights ng mga mamamayan